Magandang buhay po at welcome sa aking channel. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo on the 30, 60, 90 degree special right triangle theorem. Bibigyan ko po kayo ng illustrations and examples upang madali po ninyong maintindihan yung lesson. At ginawa ko pong Tagalog version or Taglish upang sa gayon ay maintindihan po ninyo yung aking pagpapaliwanag. At kung ikaw po ay bago sa aking channel, click mo lang ang like and subscribe upang sa gayon ay ma-update ka sa iba po pong video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay nagagawa pa po ako ng mga learning tasks at performance tasks ngayon pong third quarter. Okay, sa isa ko pong video na ipaliwanag ko po yung isang special right triangle theorem na 45, 45, 90. Ngayon po ay papaliwanag ko po ay yung 30, 60, 90 degree right triangle theorem. So ano po ba ito? The length of the hypotenuse is twice the length of the shorter leg, and the length of the longer leg is square root of 3 times the length of the shorter leg. So actually yung definition po niya ay isang pong formula to find the measurement of the sides of the right triangle. Ano po? Kapag ganyan po yung measurement ng angles. Okay, so para maunawaan po natin, pipresent ko po muna yung figure. Saan po ba galing yan? So ito po ay isang equiangular triangle. So when you say equiangular, the same measurement po yung kanilang angles. So 60, 60, 60 degree. So pag pareho po yung angles, ibig sabihin, pareho din po yung measurement ng sides. So ang tawag po dyan ay regular triangle. Okay, from that triangle, magdodraw po tayo ng altitude. Okay, so yung altitude po ay perpendicular to the opposite side. So when you say perpendicular, that is 90 degrees. So yung 60, yung isang angle na nahati niya ay tagta 30 degree ang kanyang measurement. So if you notice, sa dalawang triangle na yan na nabuo natin ay mayroong 30 at 60 degree. Ano po? So kunin po natin yung isang triangle na nasa right. Ihiwalay po natin. Okay. So if you notice, ang measurement ng angles niya ay 30 degrees, 60 degrees, at yung 90 degrees. So yan na po yung 30, 60, 90 right triangle. Okay, at ano po ba yung theorem? Bakit po siya special? Okay, so tignan po natin. So ito po yung longest side niya, that is hypotenuse. Okay, mula po sa definition natin, meron po tayong tinatawag na shorter leg. Nasaan po ba yung shorter leg? At nasaan din po yung longer leg? Okay, so ito po yung shorter leg. Ito po yung opposite ng 30 degrees. Ano po? At ito naman po yung longer leg. Ito po yung opposite ng 60 degree angle. Okay, so since alam na po natin yung 30, 60, 90 right triangle, so ipipresent ko na po yung formula on how to find the measurement of the sides from the definition. Unahin po natin yung hypotenuse. So hypotenuse is equal to, from the definition, twice the length of the shorter leg. So 2 times SL or shorter leg. So yan po yung ating gagamitin. How about po longer leg? Sa definition, longer leg is square root of 3 times the length of the shorter leg. So, square root of 3 times SL. Or, pwedeng baltarin yung square root of 3 at SL. Ano po? Pwedeng SL times square root of 3. How about naman po kapag ang hinahanap ay shorter leg? So, dalawa po ang ating formula. So, shorter leg is equal to hypotenuse over 2 kapag ang given po ay hypotenuse. Okay? Or, SL is equal to longer leg over square root of 3 kapag ang given naman po ay longer leg. So, depende po dyan kung ano po yung given. So, mamimili po ng ating gagamitin na formula. So, i-apply po natin yan sa mga examples. Okay, so example number 1 po tayo. Find the measure of hypotenuse in the longer leg. So, from this figure, so, ang given po ay shorter leg which is equal to 3 cm. So, ang hanapin po natin dyan ay hypotenuse and the longer leg. So, unahin po natin yung hypotenuse or h. So, from the formula, h is equal to 2 times the shorter leg. So, tamang-tama po, shorter leg po yung given. So, substitute lang po natin, h is equal to 2 times yung shorter leg natin is 3 cm. So, multiply 2 times 3 is equal to 6 cm. So, yan na po yung kanyang hypotenuse. Ano po?
How about for LL or longer leg? Ang ating pong formula ay longer leg is equal to shorter leg times square root of 3. So substitute po natin, longer leg is equal to, ang shorter leg po ay 3 cm times square root of 3. So if you're going to multiply, you cannot multiply 3 by square root of 3. So pagtatabihin lang po natin. So 3 square root of 3 and then yung unit ay ilalagay po natin sa dulo. So centimeter. So yan na po yung measurement ng longer leg. Okay, so number 2 example po tayo. Solve the unknown sides xy. So ito po yung figure. So yung x po dyan ay shorter leg at yung y po ay longer leg. So unahin po natin yung x which is the shorter leg. So ang formula po natin ay shorter leg is equal to hypotenuse over 2. Okay, kasi hypotenuse po yung given. So yung shorter leg po natin, ang name po niya ay x. So x is equal to, the measurement of hypotenuse is 10 cm over 2. So x is equal to 10 divided by 2 is 5. Okay, so the measurement of x or shorter leg is 5 cm. How about for y or the longer leg? So the formula is longer leg is equal to shorter leg times square root of 3. Okay. Substitute po tayo. Longer leg is y is equal to shorter leg. Actually, na-compute na po natin which is 5 cm. Yung x po yan, yun po yung shorter leg. Times square root of 3. Okay, and then multiply. Y is equal to, pagtatabihin lang po natin kasi yung 5 po ay walang square root. So, 5 square root of 3 centimeter. So, yan na po yung longer leg or the side Y. Okay, so number 3 example po tayo. Solve the unknown side A and B. So, ito po yung figure. So, ang A po ay shorter leg at ang B po ay hypotenuse. So, ang given po dyan ay yung longer leg which is 5 square root of 3. Okay, so unahin po natin yung A or shorter leg. So, ang formula gagamitin po natin ay shorter leg is equal to longer leg over square root of 3. So, longer leg po kasi po yun po yung given. Ano po? So, substitute po natin. Shorter leg natin ay A is equal to, at yung longer leg is 5 square root of 3 over square root of 3. So, paano po ba yan si-simplify? Kakancel lang po natin yung square root of 3 at square root of 3 since pareho po sila. Okay? So, A is equal to 5. So, yan na po yung measurement ng A or the shorter leg. How about for B or hypotenuse? So, the formula is hypotenuse is equal to 2 times shorter leg. Okay, substitute po natin. Ang hypotenuse is B is equal to 2 times ang shorter leg o yung A na na-compute po natin is 5. Okay, then multiply. 2 times 5 is equal to 10. Okay, so yan na po yung measurement ng B o yung hypotenuse. Okay, so number 4 example po tayo. Solve the unknown side M and N. So ito po yung figure. So ang given po dyan ay hypotenuse which is square root of 13. So ang hinahanap po dyan ay yung M, shorter leg, at yung N, longer leg. So unahin po natin yung M or shorter leg kasi yun po yung may relationship sa hypotenuse. So shorter leg is equal to hypotenuse over 2. So yung shorter leg po natin dyan ay M is equal to hypotenuse is square root of 13 all over 2. If you notice, square root of 13 over 2 ay hindi na po pwedeng isimplify. So, pwede na po yan na measurement ng longer or shorter leg. Okay. N naman po tayo. Yung N po natin ay longer leg. So, ang formula po ay longer leg is equal to shorter leg times square root of 3. So, longer leg is N is equal to, ano po yung shorter leg? Actually, na-compute po natin which is square root of 13 over 2. So, square root of 13 over 2 times square root of 3. So, paano po yan isi-simplify? So, i-multiply mo lang po natin yung square root of 13 times 3. So, that is square root of 39 all over 2. And, if you notice, square root of 13 is not a perfect square number. Ano po? So, ibig sabihin, hindi na po pwedeng simplify yan. Then, pwede na po yan na measurement ng N or the longer leg. Okay, so number 5 example po tayo. Solve the unknown side A, B, and C.
So, bibigyan po natin ng konting twist yung example po natin. So, ito po ay right triangle with altitude. So, sa altitude, nakabuo po siya ng 2 triangles. 2 right triangles na 30, 60, 90. Ano po? So, yung A po dyan ay shorter leg. Yung B ay shorter leg ng nasa right at longer leg nung triangle na nasa left. At yung C po ay hypotenuse nung nasa right na triangle. Ano po? Okay, unahin po natin yung A. Yung A po, or shorter leg, yun po yung may relationship dun sa 8 na hypotenuse. Ano po? Okay? So, ito po yun. Ano po? So, yan po ay shorter leg. So, ang formula po ay h over 2. So, ang hypotenuse po niya ay 8. So, 8 over 2. So, 8 divided by 2 is equal to 4. So, therefore, ang measurement po ng A or the shorter leg now is equal to 4. Okay. So, ang next po natin ay yung B. Yung B po ay may relationship dun sa A. Ano po? At yung A ay nasolve na po natin. Okay. So, yung B po dyan ay longer leg po nung maliit na triangle na nasa left. Ano po? So, longer leg is equal to shorter leg square root of 3. So, ito po yun. Substitute po natin, B is equal to shorter leg. Yung na-compute po natin is 4 times square root of 3. Okay? So, B is equal to 4 square root of 3. Hanggang dyan na lang po, hindi na po natin pwedeng isimplify yan. Okay, so for side C naman po tayo. So, ito po yung kanyang figure. Yan po ay hypotenuse ng mas malaking triangle. Ano po? At yung 4 square root of 3 po dyan na B, yan po yung kanyang shorter leg. Ano po? So, hypotenuse pong hinahanap. Ito po yung formula. Hypotenuse is equal to shorter leg times square root of 3. So, substitute po natin. Ang hypotenuse po dyan ay C is equal to shorter leg po o yung B ay 4 square root of 3 times square root of 3. So, C is equal to, since may pareho pong square root of 3, so i-multiply po natin. 3 times 3 is 9. So, 4 square root of 9. At yung 9 is a perfect square. Kunin po natin yung kanyang square root. Square root of 9 is 3. So, 4 times 3. And 4 times 3 is equal to 12. So, yun na po yung measurement ng side C sa ating figure. Okay, so salamat po sa inyong panonood. Nawa po ay natulungan ko po kayo sa inyong aralin. So, don't forget to like and subscribe for more videos.